Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment and we are one. In Diary Entry number 1090, Jesus infused my soul with power and courage to act. Now I understand that if the Lord demands something of a soul, He gives it the means to carry it out. And through grace, He makes it capable of doing this. So even if the soul be utterly miserable, at the Lord's command, it can undertake things beyond its expectation, because this is the sign by which it can be known that the Lord is with that soul. If God's power and strength, which make the soul courageous and valiant, is manifest within it. As for myself, I am always at first a bit frightened at the Lord's greatness, but afterwards, my soul is filled with profound peace which nothing can disturb, as well as an inner strength to do what the Lord is demanding at that particular moment. Binigyan ni Jesus ang aking kaluluwa ng kapangyarihan at tapang na kumilos. Ngayon ay iintindihan ko na kung ang Panginoon ay humihingi ng isang bagay sa isang kaluluwa, binibigyan niya ito ng paraan upang maisakatuparan ito. Kung kaya kahit nakalunos-lunos ang kalagayan ng isang kaluluwa, sa isang utos ng Panginoon, magagawa ng kaluluwa ang mga bagay na higit pa sa inaasahan sa Kanya. Sapagkat ito ang tanda kung saan malalaman na sumasa kaluluwang ito ang Panginoon. Kung ang kapangyarihan at lakas ng Diyos na nagpapalakas ng loob at giting ng kaluluwa ay makikita sa loob nito. Para sa aking sarili, palagi akong sa una ay medyo natatakot sa kadakilangan ng Panginoon. Ngunit pagkatapos, ang aking kaluluwa ay napuno ng malalim na kapayapaan na walang makagakambala. Gayun din ang isang panloob na lakas upang gawin ang hinihingi ng Panginoon sa partikular na sandali. So kahit na may sakit ang isang tao, kagaya ni Faustina, kahit sabihin pa ng isang tao ay mahirap, walang kakayahan financially, kung ang tao ay walang pinag-aralan, sa onset makikita wala namang skill, walang kakayahan kahit ano. Pero kapag ikaw ay pinili ng Diyos at nagbigay siya ng gawain, itinakda ka para gawin ng isang bagay, ang Diyos mismo gagawa ng paraan upang makaya mo ito. Siyempre, halimbawa, ikaw. Ang hirap naman na mag-uutos ka sa isang tao, sa anak mo halimbawa, or sa isang subordinate mo, mag-uutos ka ba sa kanya ng mga bagay na hindi naman niya kayang gawin? Example, sa opisina, yung janitor, utusan mo ba ito na mag-type ng isang business letter? Alam mo from the onset na hindi man lang ito nakapag-aral. Hindi marunong humawak ng computer. Walang kakayahan na gumawa ng sulat. Uutusan mo ba yun? O yung hardinero, uutusan mo ba yun? Na gawin ang mga bagay na ito? Siyempre hindi. Kasi nga, wala yung kakayahan. Kaya ganun sa human side. Pero, sa Panginoon, alam niya, kaya niyang gawa ng paraan ito. Kung may ipapagawa siya, siya mismo ang gagawa ng paraan para magawa mo ang isang bagay. So, halimbawa, going back to the example, hardinero, gagawa ka ng sulat. So, hindi man ito nakapag-aral ng ayos. For the first time, gagawa siya ng sulat.
But the Lord would like that person, the gardener, to make a letter to proclaim the mercy of God. Pupuspusin niya ito ng kakayahan para magawa ang sulat. Parang magic, ganun. Kasi nga, alam naman niya kung sino ang nararapat. So, hindi mahalaga sa Panginoon yung educational background. Hindi rin mahalaga sa Panginoon yung economic status. Hindi mahalaga sa Panginoon if you have the skills. Kahit wala yun, kahit absent lahat yun. Pag ang Panginoon, pinili ka, ikaw ang gumawa ng isang misyon, isang pagpulin, He will support you. Nagawa siya ng paraan para magawa mo yun. So in the case of Faustina, ang dami niyang bagay na hindi naman kanyang gawin on her own. But the Lord chose her, pinili siya, inihanda siya. Kaya kahit wala siyang kapangyarihan na gawin ang mga bagay na yun, binigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Iniata sa kanya ng Panginoon ang napakabibigat na tungkulin. At si Faustina mismo sabi niya, bakit ako? Di man ako marunong magsulat. Bakit ako? Di man ako marunong magpinta. Puro bakit ako, di ba? Kasi alam niya kung anong kakayanan niya. Subalit ang Panginoon ang gumagawa ng paraan para magawa niya ang kanyang mga iniaatas niyang tungkulin sa isang kaluluwa kay Faustina. Gagamit siya ng mga instrumento. Una, hindi siya marunong magpinta. Gagamit siya ng instrumento para ma-connect siya sa isang taong marunong magpinta. So again, si Father Michael Sapochko ang pumili sa pintor, si Kazimierowski. Pero yun din yung itinakda ng Panginoon na gumuhit. Hindi si Faustina ang itinakda niya. Si Faustina inutusan niya, iguhit mo. Pero, dalawang plano ng Panginoon. Pinili niya si Faustina at pinili niya si Kazimierowski. At pagtatagpuin sila sa tamang panahon. So, nung magkatagpo naman sila, di sila magkaayos. Kasi magkaiba sila ng perspective, no? Magkaiba talaga. Hindi makasundo ni Faustina, ang pintor, sa pagguguhit ng larawan ng Panginoon. Hanggang sa sinabi ni Jesus na hindi sa tinsel, hindi sa stroke, no, kundi sa kanyang biyaya na ibagagawad niya sa sino mang mamiminto sa larawan, sa image na yun. So, ganun ang Panginoon. Gumagawa siya o gagawa siya ng paraan para ang isang bagay na itinakda niyang gawin mo ay magagawa mo. Pero syempre kailangan on our part ng tiwala. Laging ganun, pananalig sa Panginoon. Hindi yung sarili mong kakayanan talaga magpapasya eh. Kasi kahit naisipin mo, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, kung hindi loloobin ng Panginoon, hindi mo yan magagawa. You will have to struggle very hard. Pero kapag ang Panginoon ang isinaalang-alang mo sa lahat ng iyong mga desisyon, gaano man kahirap, magagawa at magagawa. Sapagkat sabi nga, walang imposible sa Panginoon. Ang mga bagay na imposible sa atin, sa Kanya ay napaka-posible. So, anong ibig sabihin nito, no? Para sa atin, alam niyo tayo, pinagtagpo-tagpo tayo eh. Talagang pinag-cruise yung lahat ng ating tayo, mga landas natin. Dahil we have a mission to do. Meron tayong mission na gagawin.
para sa pagpapalaganap ng banal na awa. Imagine niyo 'no, hindi ko marami naman akong mga kaibigan talaga, kapwa deboto 'no, pero hindi sila yung naging instrumento para ipagpatuloy ang gawaing ito. Kayo na hindi ko naman kayo kilala, siyempre noon hindi ko kilala. Kung sino pa yung mga talagang wala namang kakonek-koneksyon sa akin. So yun pa yung mga araw-araw, araw-araw ay kasama ko sa madaling araw sa pananalangin. We have been destined to meet at this juncture. Tinakda tayo na magsama-sama. Gagawin ng Panginoon ang lahat para bigyan tayo ng resources, no? Itong mga gamit natin sa pagla-livestream. Marami, no? Bagamat ang ating circulation is not that big, ang ating reach, no? Ang mga naaabot natin ay hindi ganun kalawak. But the Lord has a plan. Sa Kanya ako nagtitiwala. Siya ang may programa nito, no? Hindi po ako ang may programa nito. Hindi yung Fount of Mercy. Ginagamit lang tayo para dito. This is still the program of Jesus. Kung ano yung gusto niyang gawin, so be it. Kung gusto niyang abutin ay itong bilang na ito, so be it. Pero hindi yung sinabi ng Panginoon na huwag kang kikilos, kung bahala. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang kakayahan, ibibigay ko sa iyo ang resources, ibibigay ko yan. Pero siyempre, kailangan din natin kumilos. At ang kilos natin ay kailangan na nagagabayan ng direksyon na itinakda ng Panginoon. Kung tayo man ay magkakamali, hayaan natin ang Panginoon na magbalik sa atin sa bilog, no? Sa circle. Para di tayo mawala. Kung tayo may mga pagkukulang, hayaan ng Panginoon na magpuno sa ating pagkilos, sa ating pagsunod sa gawain na itinakda niya sa atin. Nawa, hanggang sa katapusan ng ating buhay, magawa natin ito. Kasi yun na yun no? Kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, we have a certain purpose. May distinct purpose ang bawat isa sa atin. At gagampanan natin iyon hanggang sa kalubusan nito, no? Ibig sabihin, hanggang sa kaganapan ng kung ano man ang ibinigay sa ating purpose, dahilan. Kung bakit tayo narito, kung bakit tayo pinanganak, kung bakit tayo nagkatagpo-tagpo. May the Lord continue to guide us, bless us, and give us the strength to do this work of mercy. Itinakda ito para sa atin. Nawa ay magawa natin ito sa araw-araw.